Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan. So, kanina po sa pagdinig na isinagawa ng Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay pa rin po sa maanomalyang flood control projects ay talaga namang naggisa ng husto na tanong po ng todo-todo ang mga resource person na inimbitahan na related po, no? Related po sa mga construction firm o yung mga tinatawag na mga contractor, okay? So, meron pong nabanggit si Diskaya, no? Kung paano niya nakukuha yung proyekto, okay? So, paano siya sumasama o paano siya sumasali sa bidding, mga kaibigan. So, paano siya sumasali sa mga bidding. And nabanggit po yung PhilJet. Ayan. So, yun po yung ipapaliwanag ko sa inyo, no? Para maging malinaw. Kasi valid po yung tanong ni Senator Jinggoy Estrada dito. Of all the total number of bids na isinumiti po ni Diskaya o ng pamilyang Diskaya, Alpha and Omega, ay paano napipili, paano nananalo doon sa bidding. Okay, so if there are 400 plus bidding, ilan doon yung mga nananalo at paano napipili. Okay? So, yan po ay yung bidding process, mga kaibigan, ay dumadaan po ito sa ah, tawag ito, sa procurement website ng gobyerno. So, in this case, mga kaibigan, ay pumunta tayo dito sa PhilJet. Okay? So, ito po yung Philippine Government Electronic Procurement System. Okay? So, meron pong account dito. Kung kayo po ay contractor, pwede kayong gumawa ng inyong account dito. Mag-register kayo. Kasi hindi kayo makakakuha ng kahit anong proyekto mula sa gobyerno kung wala kayong account dito sa PhilJet. Kasi dito po ay napakaraming opportunity. So, subukan po natin yung flood control kung makakakita tayo dito, no? So, sa flood control, guys, ilagay natin dito flood control. So, guys, ito po yung mga flood control project. Ang dami, di ba? So, kung mapapansin ninyo, ayan, there are 53 opportunities. Itong isa, procurement of consulting services for the preparation of flood control master plan for Clark Freeport Zone. Nung mga nakaraang hearing, mga kaibigan, sa Senate Blue Ribbon Committee, ay 'di ba sinasabi nila na wala raw master plan itong si dating DPWH Secretary Mark Villar. Hindi po pwede 'yon na wala pong master plan. Lahat po ay mayroong master plan. At yun po naman yung kinonfirm ni Mark Villar, meron po talagang master plan. Ito po, no, construction of flood control in the Lanas. Ayan, Antique. So, kung i-click natin ito, mga kaibigan, for example, yan, currently active. So, ibig sabihin, naghahanap pa po sila. No? Naghahanap pa po sila ng mga bidder o yung sasali sa bidding. And this project, mga kaibigan, ay nagkakahalaga ng 2.1 million pesos. And yung kontrata ay dapat matapos in 30 days. Ngayon, ano ba yung cover? Ano ba yung kasama dito sa ah proyektong ito? Yan, nandito po yung description. The local government unit of Barbaza Antique through its MDRRMC Resolution number 4, current year 2025, intends to apply the sum of 2,100,000 pesos only, being the approved budget for the contract
to payment under the contract for the construction of flood control in the Lanas River. Phase 1 Gavion Type at Barangay Berry, Barbasa, Antique. Bids received in excess of the ABC shall be automatically rejected at bid opening. The local, blah, 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 blah. So, ngayon kung isa kang contractor, okay? Kung isa kang contractor at gusto mong makuha itong proyekto na ito, sino yung kakausapin mo? Andito po yung mga kakausapin. Sila po yung contact person. Si Galileo, yan, example lang po 'to, mga boss, 'no? Ito yung contact email, oh. Tapos magre-reply na itong si Galileo. So, ngayon magkakaroon ng ayun, oh, pre-bid conference. So, ngayon mga kaibigan, kapag natanggap na po yung intent ninyo na makuha yung proyekto na yon, ay iipunin lahat ni Galileo at i-assess niya kung sino sa mga contractor na nagpadala ng tawag ito, intention na makuha yung project. Doon po ibibigay yung project. Ngayon, if there are 409 bid, no? Pansin niyo, ayan o, bid o, B-I-D sa taas. If there are 409 bids na isinabmit itong si Diskaya at yung 79 lang yung na-approve, paano siya napili yung 49 na yan? Yung 79 na yan, paano napili? For 1 year only. So, sino yung sa tingin ninyo yung mag-a-approve? So, kinakailangan po niya na talagang mayroon siyang kakilala. Imposibleng wala po siyang kakilala. Bakit? Kasi ako, tingnan ninyo, maglalagin ako, no? Ayan. So, dito po, the user is already logged in. Okay, so naka-login na ako. So, meron ako ritong mga opportunity noon. Ang dami kong sinubmit, pero never akong natanggap. Kasi nga po, wala naman akong kilala. No, wala naman po akong kilala sa gobyerno. Ito po yung akin. Ayan, no. So, wala po akong kilala. So, kinalimutan ko na po yung ano na yan, yung proyekto na yan, yung itong PhilJeps na to. Kasi wala naman ako nakukuhang proyekto. Ano po ako eh, statistician po ako. Masters in statistics din po. So, kung kukuha ako ng mga proyekto na related sa statistics, ang daming proyekto na related sa statistics. Tingnan nyo. Sa sobrang dami guys, kung magse-send ako diyan ng magse-send tapos hindi rin naman ako mapipili, sayang lang yung oras ko. Ganyan po, kapag hindi ka po kilala at wala kang kakilala, hindi ka po mapipili, 'di ba? So, ito po yung mga available. So, kagaya po nito, IBM Statistics Institutional Subscription, pamantasan ng lungsod ng Pasig. So, ibig sabihin, yung pamantasan ng lungsod ng Pasig, naghahanap po sila ng software na magagamit nila sa kanilang paaralan, yung SPSS, 'di ba? Procurement of catering services. O yan, kung meron kayong catering, ah, o kaya research na lang. Oh, wala rin ako makita. Ang dami dito eh. Research, yan, oh. Completion of Tinggian Ilocano Research and Extension Center. So,
Ayan guys yung ano, ayan yung ah, proseso. Okay? So, yung result. So, halimbawa po, nag-submit ako ng proposal. Tapos, napili ako. Ayan. So, napili ako for example. Ngayon, ang tanong dito, sino yung kakausapin ko? 'Di ba? Sino yung kakausapin ko? Oh, ang dami, no? So, sino yung kakausapin ko? Yun yung pinakita ko sa inyo. So, halimbawa ito, i-click ko. Ah, sa Aurora pala to. So, ayun. Yung pinakita ko sa inyong name, oh, ito yung contact. Ito yung kakausapin mo. Ah, 'di ba? So, kapag nakakuha ka na guys, so pansin nyo to, ang dami oh. Related sa agricultural, 152 yung opportunities, and so on and so forth. So, kakausapin lamang ninyo yung tao na ah, nandoon dun sa mismong project. Hmm. Yan, ito, 653,000. Magbababa yung opportunity ng iba eh. Yung flood control talaga yung million-million. Ito talaga yung malaki yung pondo talaga. Construction of Samar, o ito sa Samar. Flood control sa Samar, o 1 million. Balbacan, 492,000. So, yung contact person o engineer. So, ibig sabihin guys, yung pinakang contact point dito ay yung mga engineer. So, sa makatwid, yung pagiging involved po ni Engineer Calalo, yung ikinulong na kumanta, yan, si Engineer Calalo yung namimili ng mga construction firm na tatanggapin sa proyekto. So, engineer po talaga. Ngayon, kung titignan natin, sino ba talaga yung biktima lamang dito? Yung contractor o yung engineer o there is a person behind mas mataas po sa kanila. Kagaya nga po kung napanood po ninyo yung interview ng bilyonaryo kay Congressman Abante, Benny Abante, yung word na ginamit ni Benny Abante, my contractors. Ibig sabihin, my contractors. So, maaaring si engineer ay direktang nakikipag-usap kung sino yung magbibigay ng pondo. Halimbawa, sa 6th District of Manila. So, si engineer na may hawak ng mga bidder, kakausapin niya si congressman. Tapos, congressman, ito yung mga nagpadala ng kanilang intensyon, nagpadala ng kanilang mga bid. Sino dito yung inyong contractor na mas napupusuan? So, doon na nagkakaroon ng pag-uusap. So, sasabihin ni congressman, "Hoy, ito, Diskaya, Alpha and Omega. Sige, ikaw yung napili kong contractor. Okay, so magkano ba yung sa akin dyan? Para ikaw na yung piliin." So, as simple as that. So, ngayon guys, abakan natin dahil next hearing ay iimbitahan na po ang BIR, iimbitahan na rin po ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council. So, maaaring ma-freeze yung assets ng mga mapapatunayang contractor na mayroong kasinungalingan. And syempre yung BIR, kung malaman po na nagbabayad ba sila ng sapat, ng buwis. At syempre kanina po ay napanood natin yung hearing
And ayan, yung source kung saan bumibili ng sasakyan, si Diskaya, no? Involved po sa smuggling. Ano ka, smuggle, no? Smuggle, basta ganon. Is involved sa smuggling yung pinagkukunan po niya ng sasakyan. And yan po ay another case. So, yun lamang mga kaibigan. Kung naintindihan po ninyo yung aking paliwanag, maraming salamat. Baka naman po pwede po kayong makahingi. Pwede po akong makahingi sa inyo ng lambing. Ah, maki-like naman po and subscribe. At syempre, kailangan ko pong malaman din po yung inyong opinion tungkol sa nangyayaring ito. Okay? Makialam po tayo. Bilang konting ulan lang, bumabaha kaagad. So, we have to focus dito sa flood control anomaly na ito. So, yun lang guys and maraming salamat.